Ito ang kwento ng isang trahedyang naganap sa isang lugar na dapat ay ligtas. Isang lugar na ating pinagkakatiwalaan ang paaralan. Ito ang kaso ni Ryuko Ishida, isang 15 anyos na dalagita na ang karaniwang umaga ay nagtapos sa isang nakakatakot na aksidente. Nangyari ito noong July 6, 1990. Umaga ng araw na yon, dinala si Ryuko sa Kobe University Hospital. Ginawa ng mga doktor ang lahat ng kanilang makakaya. Ngunit, idineklara siyang wala ng buhay bandang 10:25 ng umaga. Dumating agad ang kanyang pamilya sa ospital at ang bumungad sa kanila ay tila hindi totoo. Ang anak nilang umalis lang para pumasok sa paaralan ay nakahiga na ngayon. Wala ng buhay, natatakpan ng puting kumot at may mga bakas pa ng dugo. Ipinaliwanag ng mga doktor na si Ryuko ay nagtamo ng matinding pinsala sa utak, sanhi ng malakas na blunt force trauma sa ulo. Tinawag ang pulisya at dumating sila sa paaralan. Walang kakaiba sa paligid. Tahimik na nagsusulit ang mga estudyante. Nagpapatuloy ang klase na parang walang nangyari. Walang komosyon, walang bakas ng dugo. Walang senyales na may trahedyang naganap. Dahil araw yon ng pagsusulit, kinailangan ng pulisya na hintayin matapos ang exam bago magsimula sa investigasyon. Nang makapagtanong na sila, iginiit ng mga opisyal ng paaralan na ito ay isang malungkot na aksidente lamang. Ngunit hindi nagtagal, nabasag ang kwentong ito sapagkat ang mga estudyante mismo ang nakakita sa tunay na nangyari. Ikinuwento nila ang eksenang hindi nila makakalimutan. Nakita nila si Ryuko Ishida na nadaganan at naturog sa ilalim ng isang 230 kilong bakal na gate. Pero bago tayo makarating sa sandaling yun, balikan muna natin sino nga ba si Ryuko. Kaunti lamang ang alam ng publiko tungkol sa kanyang pamilya at pinagmulan, ngunit malinaw na siya ay isang mabuting estudyante. Nag-aaral siya sa Kobe Takatsuka High School, isa sa 5 research school sa Japan noon. Tahimik, masipag at hindi palalapag sa mga patakaran. Sa katunayan, noong July 6, araw ng malagim na insidente, yun ang unang beses na nahuli siya sa paaralan. Araw din yun ng huling pagsusulit. Na-late siya ng gising kaya nagmamadali siyang umalis ng bahay upang makahabol. Sa kanilang paaralan, ang mga late ay hindi pinapapasok. May patakaran na isasara ang gate bandang 8:30 ng umaga. At may 3 guro na nakatalaka upang magbantay. Isa sa mga guro ay nakapuesto pa malapit sa istasyon ng tren, mga 200 meters mula sa paaralan, gamit ang mikropono upang balaan ng mga estudyanteng nagmamadali. Pagkatapos, bumalik siya sa gate, tiningnan ang kanyang relo at sumigaw na isasara na niya ang gate. May ilan pang nagsabi na nagbilang pa siya mula 5, na lalo pang nagdulot ng pagkataranta sa mga estudyante. Ngunit sa korte, itinanggi ito ng guro na si Toshihiko Hosoy at sinabing pinagmamadali lang niya ang mga estudyante dahil huling araw na ng pagsusulit. Eksaktong 8:30 ng umaga, tumunog ang bell ng paaralan, sinyales na isasara na ang gate. Lumapit si Hosoy sa higanting sliding gate na may taas na 1.5 meters at timbang na humigit kumulang 230 kilos. Bahagya siyang yumuko at itinulak ito mula sa mababang anggulo. Habang gumugulong, bumilis ang paggalaw ng gate. Nang makakuha na ito ng momentum, gamit na lang niya ang kamay upang itulak at isara ito. Ayon kay Hosoy, nakaharap siya sa gate at nakita niyang 2 estudyante lang ang nakahabol bago ito tuluyang magsara. Wala na raw siyang ibang nakita. Ngunit si Ryuko ay nasa labas pa. Kasama ang isang kaibigan, tumatakbo sila 200 meters papuntang gate. Nang marinig ang bell, nagsimula silang magmadaling muli. Si Ryuko mas mabilis kaysa sa kaibigan, nauna pa at nalampasan ang ilang estudyanteng nasa harap. Isang saksi na nakatayo kalahating metro mula sa kanya ang nagsabing nakita niyang yumuko si Ryuko, ibinaba ang ulo at pinilit na sumiksik sa makitid na siwang ng gate. Naisip ng saksi na huli na para makalusot kaya huminto siya. Pero si Ryuko hindi tumigil. Tuloy-tuloy siyang sumukod at sa oras na yon, isinara ni Hosoy ang gate at doon, sa pinakamasamang pagkakataon, nadaganan si Ryuko ng mabigat na bakal na gate na naging dahilan ng kanyang di napapanahong pagkawala. Sa sandaling yun, hindi pa rin alam ni Hosoy kung ano ang nangyari.
Ayon sa prosekusyon, inakala niyang ang gulo ay dahil sa isang estudyanteng lalaki na tumulak sa gate para makalusot kahit late. Kaya lumapit siya at binuksang muli ang gate, handang pagalitan ng estudyante. Ngunit ang bumungad sa kanya ay nagpahinto sa kanya. Doon mismo sa pagitan ng gate ay si Ryoko. Ang kanyang ulo ay nadurog at ang kanyang katawan ay hindi na gumagalaw. Isa sa mga nakasaksi ay ang kaibigan ni Ryoko, ang nakasabay niyang tumatakbo. Naalala niya na bago pa makarating sa gate, naghiwalay sila ng daan. Si Ryoko sa isang panig, siya naman sa kabila para makalusot sa ibang mga estudyante. May ilan ding saksi ang nagsabi na sinubukan ni Ryoko na pumasok sa kanang bahagi ng kumpol ng mga estudyante, ngunit hindi siya nakalusot. Napakatindi ng pinsala. Nagkaroon si Ryoko ng malubhang basag sa bungo nang maipit ang kanyang ulo sa pagitan ng gate at ang poste. Buhay pa siya ng matagpuan, pero halos wala nang natitirang lakas. Kumalat ang mga chismis na iniwan umano siya ni Hosoy sa gate at bumalik sa kanyang tungkulin para sa pagsusulit. Ngunit sa korte itinanggi niya ito. Giit niya na natili siyang tumulong at sa kaguluhan ay natamaan pa siya sa ulo ng isang miyembro ng baseball team ng paaralan. Kalaunan dinala si Ryoko sa Kobe University Hospital, ngunit huli na ang lahat. Bandang 10:25 ng umaga, idineklara siyang wala ng buhay. Sino nga ba si Toshihiko Hosoy? Noong naganap ang insidente, siya ay 39 years old. Ipinanganak siya noong 1951 sa Izuchicho, sa distrito ng Izuchi, Hyogo Prefecture. 15 taon na siyang nagtuturo noon. Nagsimula ang kanyang karera noong 1976. Ang Kobe Takatsuka High School ang kanyang ikatlong paaralan. Nagtuturo siya ng Japanese history at sa oras ng trahedya ni Ryoko, siya ay deputy chief ng third-year students. Tungkuling responsable sa moral na paggabay sa graduating class. Bukod pa rito, siya rin ang manager ng baseball team ng paaralan. Ngunit hindi malinis ang kanyang nakaraan. Bago siya lumipat sa Kobe Takatsuka, nasangkot siya sa isang insidente sa kanyang dating paaralan, ang Hyogo Prefectural Shuyu High School, kung saan umano'y sinaktan niya ang isang miyembro ng baseball club. Nasugatan ng estudyante at si Hosoy ay pinagmulta ng humigit kumulang 50,000 yen o mahigit 19,000 pesos sa kasalukuyan. Ang mga nakakakilala kay Hosoy, pati na ang mga nakabasa ng kanyang kwento ay naglarawan sa kanya bilang isang seryosong guro na mahigpit sa pagsunod sa mga patakaran, isa na tila higit na pinapahalagahan ang disiplina at kaayusan kaysa ano paman. Marahil ito ang dahilan kung bakit siya ang pinili upang mamahala sa gate ng paaralan ng araw na yon. Isang taong hindi mag-aatubiling magpatupad ng patakaran. Balik tayo sa araw ng insidente. Nang dumating ang pulisya sa paaralan, wala silang nakitang kakaiba. Malinis ang gate, walang dugo, walang bakas ng trahedya. Dahil dito, agad na nagduda ang mga investigador. Naisip nilang posibleng sadyang nilinis ng mga guro ang eksena upang takpan ang nangyari. Samantala, ang mga estudyanteng nakasaksi sa pagkakaipit kay Ryoko ay nagtatanong kung nasaan na siya. At ayon sa ulat, sinabi raw ni Hosoy sa kanila na si Ryoko ay malubha ang pinsala pero hindi naman nakamamatay. Ibig sabihin, alinman sa sinasadyang pinapaliit niya ang sitwasyon o hindi niya lubos na naunawaan ang bigat ng nangyari noong oras na yon. Ngunit ang katotohanan, si Ryoko ay nalagutan na ng buhay sa ospital. Habang kumakalat ang balita, masusing sinubaybayan ng Japanese media ang kaso araw-araw. Itinampok nila ang kahina-hinalang kilos ng paaralan at ang pagsisikap nitong takpan o paliitin ang insidente. Noon, ang Kobe Takatsuka High School ay bagong tatag pa lamang at mababa ang akademikong ranggo. Sa Japan, mahigpit ang ugnayan ng reputasyon ng paaralan sa kalidad ng akademiko at tsansa ng estudyante sa universidad. Dahil dito, ang mga mabababang ranggo na paaralan ay madalas na humihigpit sa disiplina upang maipakita na kahit mababa ang marka, maayos at masunurin ang kanilang mga estudyante. Ngunit ang sobrang higpit na ito ay nagbunga ng problema. Sa halip na mapaunlad ang mga estudyante, nagkaroon ng kapaligirang puno ng takot. Ang pagiging strikto ay naging katauhan ng paaralan. Kaya't nagsimulang magsalita ang mga kritiko, mamamahayag, personalidad at mga guro. Giit nila, ang tinatawag na management education ay hindi lang mahigpit kundi mapang-api.
na ito'y nagnanakaw ng kalayaan at dignidad ng mga estudyante at inuuna ang obedience kaysa safety. Unti-unti, nabuo ang isang kilusan na hinahamon ang pundasyon ng ilang paaralan sa Japan. Ngunit sa kaso ng Takatsuka, mabilis ang naging tugon ng paaralan pero hindi ayon sa inaasahan ng mga tao. Sa halip na akuin ng institusyon ang responsibilidad, itinuro halos lahat ng sisi kay Toshihiko Hosoy, ang teacher na nagsara ng gate. Ang dalawa pang guro na nakatalagari noong umaga na yon, hindi man lang pinangalanan at walang napanagot. Nang umabot ang kaso sa criminal trial, natagpo ang pabaya si Hosoy ng korte. Ngunit walang binanggit tungkol sa responsibilidad ng paaralan o sa mas malaking usapin tungkol sa kanilang tinatawag na management education policy. Sa labas ng korte, iba ang tono. Ang media ay lantaran sa kanilang batikos, lalo na nang lumabas ang mga ginawang hakbang ng paaralan matapos ang malagim na insidente. Mga hakbang na nakita ng marami bilang pagtatakip sa katotohanan. Una, hinugasan ng paaralan ang mga bakas ng dugo sa pinangyarihan bago pa man ito masuri ng pulisya. Pangalawa, sinubukan nilang alisin ang sirang gate, isang hakbang na itinuturing ng marami bilang pagtatangkang burahin ang pisikal na ebidensya. Noong July 20, halos 2 linggo lamang matapos ang trahedya, nagsagawa ng General Parent-Teacher Meeting ang paaralan upang tugunan ang lumalaking mga alalahanin. Dumagsa ang media sa paligid, sabik na maiulat ang mga pinag-uusapan sa loob. May ilan na nagposisyon ng microphone sa may bintana o ventilasyon, umaasang makasagap ng boses. Ang iba na may itinapat mismo ang kanilang tenga sa pinto o naglagay ng maliliit na recorder sa labas ng silid. May ilan pang ang nagtangkang magbigay ng live audio broadcast gamit ang maliliit na radio transmitter. Ngunit inaasahan na ito ng paaralan. Habang nagaganap ang pagpupulong, nagpatugtog sila ng malalakas na music upang hindi marinig kung ano ang pinag-uusapan. Gayunpaman, isang cassette recording ng meeting ang naisagawa, marahil mula mismo sa isang miyembro ng PTA. Sa simula ng tape na yon, isang opisyal mula sa Hyuga Prefecture ang pinagalitan ang mga magulang. Iginiit na ang PTA ay hindi dapat gawing plataporma para mailabas ang impormasyon sa labas. Binalaan niya na kung may lumabas na detalye sa media, maaari itong magdulot ng mga chismis, maling pagkaunawa at problema para sa mga estudyante. Tumanggi ang paaralan na ilabas ang tape sa publiko. Sinasabing hindi ito sakop ng Japan's Public Documents Law. Ayon din sa kanila, walang transcript o meeting minutes na nakatala. Kalaunan, sinira ng paaralan ang kanilang copy ng recording. Pero ang PTA ay nagtago ng isa. Makaraan ng 8 taon, inilabas din sa publiko ang audio na yon. Noong July 21, nagsagawa ng reenactment ang mga investigador mula sa Hyuga Prefecture Police. Nalaman nilang may suot si Ryoko na helmet ng umagang yun. Ngunit naturog din ito dahil sa tindi ng puwersa ng gate. Napakaseryoso ng pinsala, kaya't walang naitulong ang helmet bilang proteksyon. Kinalkula ng mga investigador na si Hosoy ay kumilos ng papaya at padalos-dalos. Isinara ang gate ng napakalakas kahit may mga estudyanteng dumarating pa. Sa hiwalay na pag-isisiyasat, lumabas din na minsan nang naipit ang palda ng isang estudyante sa gate dahil kay Hosoy sa isang naunang insidente. Lalo pang nagdulot ng pangamba kung siya ba ay nabigyan ng tamang safety training. Sa huli, kinasuhan si Hosoy ng manslaughter in the course of duty at iniharap sa Kobe District Prosecutor's Office. Sa kanyang paglilitis, ipinagtanggol ni Hosoy ang sarili. Ayon sa kanya, hindi lamang siya ang may pananakutan sapagkat ang pagbabantay sa gate ay tungkuling pinaghahatian ng 3 guro. Dagdag pa niya, ang paraan niya ng pagsasara ay sa tingin niya ay ligtas at makatwiran. Giit niya, hindi siya binigyan ng paaralan ng kahit anong safety training at walang partikular na papala o gabay. Para sa kanya, hindi kayang hulaan na may estudyanteng biglang tatakbo, nakayuko papasok sa masikip na siwang sa tabi ng poste ng gate. Pagkatapos, itinuro niya ang sisi sa sistema. Sinabi niya sa korte na kung may dapat managot, ito ay ang paaralan, ang Hyuga Prefectural Board of Education at ang Ministry of Education. Sila raw ang nagpatupad ng maling pilosopiya sa edukasyon, isang sistemang nagtutulak sa mga guro na parusahan ng estudyante sa lahat ng paraan.
ngunit ulang ibinibigay ng malinaw na gabay kung paano ito gagawin ng ligtas. Gayunpaman, noong July 26 o 20 araw lamang matapos ang trahedya, naglabas ng pasya ang Hyugo Prefectural Board of Education. Tinanggal sa posisyon si Hosoy, binigyan ng formal na reprimand ang punong guro, pinagalitan ang vice principal at superintendent, at 2 deputy superintendents ang binigyan ng mahigpit na babala. Ngunit walang naging aksyon laban sa mga guro na nag-utos na isara ang gate. At ganoon na lamang, tinanggap ang pagbibityo ng punong guro sa parehong araw. Kalaunan, nagsumite ng petisyon si Hosoy laban sa kanyang pagkakatanggal. Pagsapit ng September ng parehong taon, isang bagong punong guro ang hinirang ng Board of Education. Isa sa kanyang unang naging desisyon, kansilahin ang lahat ng susunod na PTA meetings, kabilang na ang pagbibigay ng anumang dagdag na paliwanag tungkol sa insidente. Noong April 1992, bago pa ang kanyang sintensya, nagsulat si Hosoy ng isang personal na sanaysay sa Bunggye Sunju na pinamagatang 700 Days of Obedience and Remorse. Dito inilarawan niya ang bigat ng emosyonal na pasanin na kanyang dinatala at binatikos ang umano'y maling paglalarawan sa kanya ng media. Ngunit noong February 10, 1993, naglabas ng pasya ang Kubi District Court. Ayon sa korte, ang pagsasara ng gate ay hindi basta-basta lamang na desisyon. Isa itong nakasanayang proseso. At dahil sa bigat ng istruktura ng gate, malinaw na mapanganib at maaaring ikamatay kung isasara ito nang walang sapat na pag-iingat. Sa pananaw ng korte, dapat ay naisip ng mga guro na may mga estudyanteng tatangkang sumingit sa huling sandali. Ipinunto rin ng hukom na walang naging koordinasyon sa kaligtasan ang mga guro noong araw na yon. Isang malinaw na anyo ng kapabayaan. Karamihan sa kaso ng prosekusyon ay tinanggap ng korte. Hinatulan si Hosoy ng 1 taon sa kulungan na may 3 years na suspended sentence. Hindi sumang-ayon si Hosoy sa desisyon, ngunit pinili niyang huwag nang umapila sapagkat masyado na umanong mabigat ang epekto nito sa kanyang pamilya, kaya't nanatili ang hatol. Bunga ng kanyang pagkakakundina, binawi ang lisensya ni Hosoy bilang guro sa ilalim ng Educational Staff Licensing Act. Pagsapit ng April ng sumunod na taon, naglabas siya ng isang buong aklat sa ilalim ng kanyang tunay na pangalan. Dito inilarawan niya ang kanyang tungkulin na tila isang pulis na nagbabantay sa school gate. Walang tanong, walang pagsasanay. Naniniwala siyang ito ang kanyang trabaho, tungkulin at sariling bersyon ng hustisya. Umamin siya na may pagsisisi at pagkilala na ang sistema ang nagtulak sa kanya sa ganoong posisyon. Ngunit iginiit pa rin niya na hindi dapat siya kinasuhan ng manslaughter. Ayon sa kanya, sobra ang ginawang paninira ng media at publiko. Makalipas ang ilang taon, ang kanyang aklat ay muling naging sentro ng batikos. Marami ang naniniwalang hindi siya kailanman lupos na umako ng pananagutan. At kahit sa kanyang memoir ipinagtanggol pa rin niya ang estilong police-style gate monitoring system na para bang ito ang makatwiran. Samantala, habang dinidinig ang kaso ni Hosoy, patuloy pa ring binabatikos ang paaralan. Tulad ng nabanggit, matapos ang insidente ay sinubukan nilang alisin ng palihim ang mismong gate na tumapos kay Ryuko. Isang hakbang na nakita ng marami bilang pagtatangkang burahin ng ebidensya. Nagprotesta ang mga magulang at lokal na residente. Nakialam ang korte at nagpasya na hindi nararapat na alisin ang gate habang hindi pa tapos ang kaso. Ngunit matapos maging penal ang pagkakakondena kay Hosoy, itinuloy ng paaralan ng plano. Noong July 30, 1993, binaklas ang orihinal na steel gate at pinalitan ng mas maliit at mas makaan. Inanunsyo ito sa isang press conference, ngunit hindi man lang ipinaalam sa mga magulang at sa PTA. Lubos itong ikinagalit ng mga residente dahil naniniwala silang ginamit ng paaralan ang pampublikong pondo upang patahimikin ang alaala ng trahedya. Dahil dito, humiling sila na bayaran ng paaralan ng gasto sa construction bilang simbolikong anyo ng pananagutan. Umabot ang kaso sa 2nd chamber ng Supreme Court, ngunit sa huli, ibinasura ang kanilang kahilingan. Bukod sa kaso tungkol sa gate, nagsampa rin ng hiwalay na demanda ang mga magulang ni Ryuko na pinapanagot ang paaralan sa mga malagim na bunga ng kanilang mga patakaran at kapabayaan. Nahati ang opinyon ng publiko, ngunit marami ang kumampi sa pamilya.
Itinanong nila kung paano nagawang ipatupad ng paaralan ang ganoong kahigpit na disiplina nang hindi man lang isinasaalang-alang ang pangunahing kaligtasan ng mga estudyante. Maging ang mga dating estudyante ay nagsimulang magbahagi ng kanilang karanasan kung paanong kailangan nilang iwan ang kanilang mga bag para lang makapasok bago maisara ang gate. May mga babaeng nagsabing naipit ang kanilang palda habang pilit silang sumisingit sa parehong siwang na sinubukan ni Ryoko. Sa huli, iniuutos ng korte na bayaran ng Takatsuka High School ang pamilya ni Ryoko ng 60 million yen, katumbas ng humigit kumulang 23 million pesos sa kasalukuyan. Ang pagkawala ni Ryoko ay nagbukas ng isang mas malalim na tanong, isang tanong na tumatama sa ubod ng kung paano pinatakbo ang ilang paaralan sa Japan sa loob ng maraming dekada. Dapat bang isakripisyo ang kaligtasan at pagiging individual alang-alang sa bulag na pagsunod? Sa maraming bansa sa kanluran, ang mga patakaran sa paaralan ay ginawa upang kumapay, hindi upang kumontrol. Ngunit sa Japan, lalo na noong 1980s at 1990s, ang mga paaralan ay madalas na itinuturing na lugar ng disiplina. Ang pagkakapare-pareho, katahimikan at obedience ay itinuturing ng mga bertud. Kahit isang minutong pagka-late lamang maaaring humantong sa parusa. Yan ang mundong ginagalawan ni Ryoko. Isang mundo kung saan ang pagka-late ay hindi lamang abala kundi kahihiyan, kung saan ang mga guro ay nagpapatupad ng kaayusan na parang mga bantay, at kung saan ang sobrang higpit ay nakikita bilang moral na lakas. Sa paglipas ng mga taon, ang debate na nagsimula mula sa malagim na pagkawala ni Ryoko ay nagbigay liwanag sa malawakang isyu na tinatawag na Black School Rules o Boraku Kusuko. Ito ang mga patakaran sa Japan na lipas na, hindi kailangan at minsan ay mapang-api. Kasama rito ang sapilitang itim na buhok para sa lahat ng estudyante kahit pa natural na blonde o brown ang kanilang buhok. Mga tuntunin na nililimitahan ang kulay ng underwear ng mga babae, karaniwang puti o beige lamang na sinasanay pang tingnan sa panahon ng PE o uniform inspection. Maging ang pagbabawal sa ponytail dahil sa takot na ito raw ay makapagpapalibog sa mga lalaki. Ang isang trahedya sa isang paaralan ay naging wake-up call para sa buong bansa. Sa Tokyo, halos 200 na pampublikong paaralan ang tuluyang nag-alis ng mga ganitong patakaran, at pagsapit ng 2025, mahigit 170 na paaralan sa silangang Japan ang nagbago ng kanilang dress codes at nagpatupad ng gender-neutral uniform. Lumalayo sa mga pulisiya na idinisenyo para ipahiya o kontrolin ng mga estudyante. Ang pamana ni Ryoko ay nananatili sa mga pagbabagong ito, isang patuloy na pagsisikap upang makabuo ng mga paaralan na mas ligtas, mas makatarungan at mas may malasakit. Kaya't anong sinasabi ng kasong ito tungkol sa balanse sa pagitan ng disiplina at kaligtasan? Kailan ba tumitigil ang mga patakaran na makatulong sa mga estudyante at nagsisimula silang makasama? At gaano kalaki ang pananagutan ng isang paaralan o ng mismong sistema kapag may nangyaring masama? Ibahagi niyo po ang inyong mga saloobin at opinyon sa comment sections ibaba. Ito lamang po sa araw na ito. Maraming salamat po sa panonood. At sa muli, mag-ingat po tayong lahat. Paalam!